Nasaan ba kami? Bangge? Dito lang yan guys sa Rizal, Pililla Windmills. May video tayo sa channel natin kung pumunta tayo dito guys. So I'll leave the link sa description below para makapanood nyo rin. So side trip lang ito ng ating Brusco experience guys. Nasa around 75 kilometers pa kami bago makarating ng General Nakar. Parang podcast mo. Yun. Tawid dito. Pagod na kami. Kakapupo. Magpo. Last mag-limit ko. Ako na agad dyan. Kaya patanayan. Oo, pagaliwa. Ngayon yung 90 na siya o bilis. Pagalitan na. Yung pasok. Bukas. Makaliwa ba? Ay, hindi ako sigurado. Ano ito yung nakita kong ano, yung nilikuan nila pa ahon eh. Saan tayo ito? Ito bukas ang ahon eh. Sa kaliwa po. Salamat po. Ayun, mababait ng mga taga-General Nakar. Dumating kami ng General Nakar August 19 around 3 PM na. So till 4 PM na lang kasi ang kuhaan ng race kit dun guys. So ikot-ikot na ng konti. Then dumiretso na kami sa aming tutuluyan for the night. So tara, samahan nyo kami sa aming Brusco experience. Ayan, free race guys oh. Ayan. Magda sila sa amin. Ang nakuha naming transient guys ay 5 kilometers away from the event place. So we have a very nice warm up bago ang start ng race. Thank you nga pala kay Bro Chris sa pagsagot sa isang araw namin stay doon sa aming transient. Next year, balik ulit tayo dito. Sigurado yan. Mga Bro Carlo. Makabulol. I-enjoy namin ang todo dito. Tara, next year, sali naman kayo guys. Ay, kita ko na! 75 kilometers mountain bike! The Sandugo Pacifico Epic Race 2023 5th edition! Mobile phone. Racers ready! That's a back. Extra money meron. Kailangan nyo pang tipos. Meron. Thank you. Ready! We were thankful for this wonderful day kasi ang previous forecast ng Pag-asa guys ay magiging maulan ang August 20 sa General Nakar. Ready! But it seems they're wrong this time. Pagdating namin ay pabitaw pa lang ang gravel category guys. So we have ample time to prepare and one last check na aming mga bikes before going to the race start. The crew! Ang kasama ko sa race na ito guys ay si Bro Peter Paul, si Bro Carlo, si Bro JC, si Bro Gerald. At dapat dito rin si Bro Chris pero may importante siyang lakad. So next year Bro Chris, bawi tayo. Anytime now guys. First time magpanuray. Tingnan natin. Shoutout kay Ma'am Yvette, the lady here on my right. Napakalakas from Baguio. Ang Brusco Pacific Coast Epic 5 ay magsa-start sa munisipyo ng General Nakar. Then a few meters from there, I think about 100, ay kakanan tayo guys.
Here, dito. Ahon agad to guys. At dire-diretso yan na walang umpay hanggang dun sa first aid station nila, which is 6 kilometers away. On my side, talagang ginapang ko ito guys. So nakipag-bardagulan ako dito, singit doon, hanggang sa makapwesto ako ng maganda sa harapan. So makikita nyo rito, lahat ay gustong mauna. Walang gustong magpahuli guys, since race nga naman ito, and one of the best in the country. So I highly recommend, kung isa kang trail rider, ay masubukan mo ito kahit minsan lang. We have 175 and 30 fun ride. Kahit saan doon guys ang kunin mo, you'll be very proud na sumali ka sa event na tulad nito. Congratulations pala kay Sir Jason, yung ating race manager, and his team. Hindi kami kinulang sa pagkain. Busog na busog po kami. Maraming salamat. Two kilometers from race start ay tuloy pa rin tayo sa pakikibaka guys. So marami pang mga tao na sa harapan. In total ay 75 kami rito sa aming category. At malalakas din naman ng iba. At this moment, merong I think 15 na katao pa na nasa harapan ko na kailangan kong suyurin guys. Ang nag-overtake na ito sa kaliwa sa akin guys ay si Bro Carlo. Naka-enduro setup guys, 160 ang travel, enduro hardtail yung gamit niya, pero terrible. Ang lakas umahon nito sa trail guys. This lady here guys sa aking harapan ay si Ma'am Yvette. Taga Baguio siya guys. Kasama niya sa race na ito ang asawa niya, who took the 75 MTB category. So after 4 kilometers ko siya inabot guys. Ganun siya kalakas. So marami nang nahuhuli dito sa likod namin. And the other person na makikita dito sa harapan nagtutulak ay walang iba kundi si Ma'am Jivelicious. So later sasabihin niya sa inyo kung bakit napatulak siya guys. Sa buong track guys ay merong mga short na mga plateaus dito sa taas. So talagang maximize ko na ito dito at pinaspasan ko talaga siya guys. Kasi by this time si Ma'am Yvette ay nakalayo na siya sa akin. Five kilometers into it ay medyo napansin kong bumabagal na si Ma'am, kaya nauna na ako. Basta merong lusong guys ay talagang binabakbakan ko na. Hindi na ako nagbibigay pa ng chance sa iba na makahabol sa likod. Sa time na to ay nasa pang-apat ako kasi ang nasa unahan ay yung si Sir Joel yata ang name, then si Bro Carlo, then meron pang isang bata na talagang nakikipag-karera din sa kanilang dalawa. So nasa unahan ko lang sila at talagang nagpupumili tayong makahabol guys para kahit pa paano meron tayong east time. Ito pala si Sir, ang isa sa mga nasa unahan ng starting line kanina, kung napansin nyo guys.
sa ganitong mga track guys, dapat tama ang inyong mga tire pressure, kasi kung hindi, napakasakit sa braso guys. Mabato itong lugar na ito, hindi to tulad ng mga well-groomed trails na napupuntahan natin guys. So this is natural trail, this is a fire road in the United States as they call it. So talagang patibay ka dapat dito, kasi manginginig yung kamay mo diretso sa siko papunta sa braso, same with your legs. So kung hindi tamang tire pressure mo, parusa sa yun guys. Ang isang pagkakamali ko dito, but medyo maingay ang ating video kasi ang gamit ko dito ay bar mount. Nakalimutan ko yung aking chest mount. So pagpasensyahan nyo ng konting ingay sa ating video guys. But nevertheless, I will try to give you a wonderful experience by watching my videos. So don't forget to subscribe to Kuya Rods TV. Tuloy-tuloy lang po nanonood at pag-subscribe mga kaibigan. Malayo pang race na ito. Ito guys ang last section ng ahon bago yung first aid station. Nung dumating ako dito guys ay ako lang mag-isa, kasi yung tatlo na nauna sa akin ay dumiretso na, hindi sila tumigil. After 30 minutes ay dumating na rin itong si Bro Paul. Ayan. Baptism. So at that time naisip ko na give up ko na lang yung place dun sa karera. Kasi I'd rather be last na kasama mga kaibigan ko kaysa sa mauna naman ako and look strong but magigilty ka na hindi mo kasabay mga kaibigan mo. Ano po ninyo? Pink square. Dito na si Ma'am Jubilicious at ako nag-usap guys. Ito pala si Ma'am Jubilicious. Hello guys, sobrang saludo ako sa mga nag-cruise ko. First time ko kasi to, hindi ko akalain na ganito pala, 6 km pa lang ayoko na. Ang dami ko ng tulak. So magputrip muna tayo guys kasama si Sir Ron. Thank you. Nagtulak din nata ito, hindi niya na pinakita tayo. Thank you po. Ayan, dito kami guys sa first water station. Hintay lang namin si Bro Carlo. Sana hindi nasiraan ng RD niya kasi in-adjust lang yun na namin ka-grip yun. So let's hope na hindi ganun yung sitwasyon. Tara! After an hour ng stay sa aid station guys, kasama na rin dun yung time na binalikan ko sila doon sa baba. So hindi ko na sinali yun dito sa video kasi lalong hahaba yung video natin guys. But we're thankful na hindi naman pala nasiraan si Bro Carlo ng RD. Instead si Bro Gerald ang medyo nag-iba yung pakiramdam guys. Kasi 3 weeks siyang walang ride. Then biglang ganito. So next time we'll give enough time for practice para dito guys, at hindi biro ang mga karerang tulad nito. Madulas lang. Just a reminder, pag galing kayo sa first aid station dun guys, dun sa may 6 km mark, ay ingat kayo dito sa unang major pulusok na ito guys. So kung napapansin nyo ay dahan-dahan lang tayo dito, kasi maliban sa sobrang loose nung ground ay meron tayong mga nakakasalubong na mga pabalik na guys. So ganyan kalakas yung mga sumasali dito. Ang pinaka-una na nakasalubong namin, which is the champion for the 100 km race guys,
it took him 3 hours and a few minutes. Nag-start sila ng 5, then around 8 AM ay doon na namin siya nakasalubong sa first aid station, guys. So super ingat lang dito kasi one wrong move, magkamali ka lang ng line ay talagang tatamblin ka rito, guys. Kasi mag-i-skid talaga yung gulong mo o mag-wash out yung front mo. So todo ingat lang. Malapit na tayo sa ilog by this time. Then after ng ilog, doon na magsa-start yung tatawag na yung pulang lupa or part na yata ng Barangay Balagbag. So ito yung rescue tent, then pinakaliwa na tayo dito, guys, ng mga marshals. Ayos! Ito natin mga kasama natin, guys. Masarap sanang bumakbak. Kaya ganyan kagandang lugar, guys. Pero syempre, sabay-sabay pumunta rito. Sabay-sabay rin kami magtatapos. So, wait natin mga tropa ko. No man is left behind. Inaabot pa rin natin sila kung kasalubong lang daw niya. Sarap babain nun, ah. Ha? Hindi. Hindi bumaba ka? Nagtulay ako. Nagtulay ka? Hindi, ah. Ay, hindi ka nagtano. Sabi niya sa akin, kaliwa, kaliwa. Sabi niya, o di kaliwa. Ayaw sa'yo kanan. Papabalik ako po. Sa mga ganitong trail condition, guys, ay piliin nyo yung pinaka worn out line. Yun yung laging dinadaanan ng karamihan kasi compact na yun, guys, eh. Kung may mga bato-bato man doon, nakabaon na yun sa lupa. So maganda yung traction doon. Huwag kayo dun sa mga nag-uupukang mga maliliit na pebbles kasi pag if you hit it at a high speed, talagang mawawash out ka nun, guys, kung hindi ka magaling. So ako hindi na ako nag-try sa mga ganun dito unless talagang kailangan ko siyang gawin kasi may kasalubong ako or that's the fastest line na nakita ko, guys. So just to be safe ay doon tayo sa pinaka-compact na daan, the worn out lines, guys. Papansin nyo yan kasi siya lang yung linya na gamit talaga kung makikita nyo. Kung napapansin nyo, guys, ay kinakayod na, tinalagyan ng mga buhangin ng ibang parte ng kalsada dito, which means ongoing ang construction ng highway dito, guys. And by that, nangangamba tayo na baka in the years to come ay ipigil na rin yung Brusco race dito sa General Nakar kasi Brusco is known sa kanyang magagandang trails na pinupuntahan para pagkarerahan, guys. Rayan! So kung 20%, 50% of the whole route, guys, ay sementado na, hindi na rin yun maganda kasi karamihan sa mga sumali dito ay for the thrill, for the view, and of course for the challenging trails na meron dito.
But as you can see, mahaba na guys yung mga nagagawang kalsada. So, most probably hahanap na naman sila Sir Jason ng bagong lugar. And I'm sure mas maganda if not at par with this Bruce kasi general na car guys. And let's hope for the best. Ang reason bakit laging gusto kong nasa unahan ako pag may race, lalo na sa trail guys, ay mga sitwasyon na tulad nito na mabilis ang nasa harapan mo tapos nasa likod ka niya. Kahit gaano kaganda pa ng shades mo, talagang papasukin pa rin talaga ng alikabok yung mata mo guys. At once na napuwing ka, 50% ng attention mo guys ay nawala na. So, delikado yun. Imbis na tutok ka sa harapan, sa trail, ay nahahati na yung attention mo sa pagpupunas ng mata mo. So, that's very dangerous guys. So, try to be on the very first line or lagi kang nasa harapan dapat para iwas ka sa mga ganong sitwasyon. Uy! Sige, ikaw din! Ito sana ang iniwasan ko na mga sitwasyon guys. Ang maluglog yung paa ko sa tubig. Pero since andito na tayo, let's just go with the flow. Ayan. No choice! Piniran natin yan guys hanggang doon sa dulo. Feel na feel mo talaga yung biglang lumamig yung paa mo. So, mula sa mainit na pagkaramdam sa paa, bigla siyang lalamig kasi nalubog sa tubig. Mataang paa! Respect! So, pag-pray mo lang kung first time mo sa mga ganito, tapos hindi mo alam kung madali kang magkakalapnos o magkakasore sa paa. Malaking abala yun guys.
dito namin banda na kasalubong si Ariana guys. Just look on the left side of the screen. Siya yung naka-pink uniform. Pag nagbabala kayong kakarera sa Brusco guys next year, ay huwag niyong kalimutan isali yung heat training sa gagawin yung training guys. Kasi pag hindi ka sanay sa init dito, talagang mangangamote ka. Sa oras na ito, mga around 10 yata, 10 AM. Pero sobrang init na guys. Nanunuot siya sa balat. So marami ang gumigilid dahil hindi matiis yung init. So kung sanay ka sa init, that's another plus for you guys.
malapit na tayo makarating ng 15 kilometer mark dito guys. So may kukunin lang kaming baller dito, then pahinga, recharge, then balik din. Well, that's the plan. Ang nangyari, natagalan sa kain, natagalan sa pahinga, gumalagala pa dun sa likod sa may beach side, and the ending, lampas isang oras kaming tumigil dito. So talagang enjoy na lang namin. Dito na kami nagkasalubong ni Ma'am Yvette. Pabalik na siya. Papunta pa lang ako. So, you can just imagine kung gaano kalaking oras yung nawala sa atin guys. Pero next year, babawi tayo. We will try to have a decent podium finish or kahit sa top 10 man lang. Pagpasensyahan nyo na guys yung medyo orangey na color ng ating videos kasi punong-puno ng alikabok ng lens namin dito guys. So kahit sino sa mga vloggers na kumarera dito, I'm sure ganito din itsura ng mga action cam nila. Punong-puno ng putik yung lens. So bawi tayo sa susunod. We'll just remind ourselves na kailangan punasan from time to time para sa quality videos. Dito natin na-meet si na Miss Maria, the girl with the purple jersey. Ayun. So, marami pa rin nakilala dito guys. And shoutout din pala kay Sir, yung anak ng mismo may-ari ng Sanduko. Kumarera din sila dito. Kasama yung kanya mga... Oh, hindi na kayo ingitin bro. Ulit oh. Bro, pakita mo yung view natin. Ay bro, para ganahan ka. Oo. Pwede daw mamingwit dun sa dulo eh. Pakita mo yung mga lobster. Halo, ba't na? Sige, pagkain lang. Wala bro, yung 30 pa pasya lang talaga. Pag 75 na tayo sa sunod. Sa taon. 30, walang challenge. Oo bro. Magkain pa tayo magaling. Oo. Hindi tayo gaganahan. Kayang-kaya. Yung proof pa naman. After an hour or so ay umalis na rin kami para bumalik na sa event lake sa finish line. At malaking oras na yung nawala sa amin. So, bakbak na kami dito guys. Nun, tuloy-tuloy lang. Hindi niya alam, wala siyang helmet. Balik tayo ng tipsong guys. So balik na tayo.
Ito yan guys, yung nagpuprotect sa atin sa mga bagyo na galing ng Pacific Ocean. Woo! Ito lang matasabi ko, lahat ng sumasali ng group ko malalakas. Lalo nung 75 sa 100. Kaya Bro Ruel, Bro Joel, saludo ako sa inyo. Ibang level na kayo. Proud to be your friend guys. And this is the truth. May papa yung pangalan ngayon eh, The Struggle. Woo! Akala ko. Kakasabi ko lang kay Bro Ruel, nandito na oh. Proud na proud ako sa inyo bro. Mahaba pa yung oras mo. Dalawa lang. Oo. Kaya nag-abot pa kami ni Bro Ruel dito. Dumaan ka ba dun sa ano? Sa pit zone? Sa pit zone? Bago dito? Doon sa may bahay na malaki? Ah! Dito bro, nahirap yan. Nasa 15 km na lang bro, finish line ka na. Sila? Pagdating sa part na ito ay binilisan na namin ni Bro Ruel. Sabihan ko siya na tatrangpuan ko siya kasi siya medyo pagod na, ako hindi pa ganun kapagod. So para mapabilis yung pagdating niya ng finish line tinrangpuan ko na lang siya guys. Si Bro Ruel ay isa sa mga pinakamalakas sa aming grupo guys. So ang aming grupo pala, ang Team USB, United Saddle Brotherhood, ay dating mga magkakalaban-laban sa karera guys, na naging mga magkakaibigan at napag-desisyon ng bumuo ng grupo. So that's how United Saddle Brotherhood was formed.
pabalik ay marami-rami rin kaming natuhog ng mga siklista guys. Some are just about to run out ng kanilang mga power. Iba naman ay pinupulikat while on the bike. But hindi ko na sinali dito guys kasi ayaw ko namang mapahiya sila. But nevertheless, bilib ako sa inyo guys. Lalo sa 100 tsaka 75. Driver here doesn't know the word courtesy. Grabe. Parang walang kasalubong na nakabike. Silong sana ako dito sa likod ni Sir habang naghihintay kay Bro Roel na makahabol. Kaso di ko alam na pinupulikat na pala siya at biglang bumaba ng bike at muntik na kami magkasabitan. Later that day ay nalaman kong natumba pala talaga siya sa bike a few kilometers before the finish line at andun si Bro Roel para tulungan siya. I hope okay ka lang bro. Sa part nito ay meron na akong miscalculation guys at nahirapan akong makabawi actually.
So I wish I could give you more videos, pero hanggang dito na lang talaga yung battery life ng aking action cam. So I hope nag-enjoy kayo sa panonood sa ating Brusco experience, guys. At sana kita-kita tayo next year. Kung bago ka sa aking channel ay please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. And don't forget to like this video too and share sa mga kaibigan natin si Krista. And I'm sure hindi pa tayo kilala ng mga kaibigan nating iba. So by sharing, be helping me para mas makilala pa sa ating platform, guys. Malapit na ang ating subscriber count, guys, to 500. Nasa 479 tayo as of this making of this video. Sana matulungan niyo ako para mapalaki pa yung ating community, guys, and ang ating subscriber count. I would be very grateful for your help, guys. As always, it never hurts to give courtesy on the road. Ingat lagi mga kapadyak. I'll see you on my next vlog.